kami, sa FB. Chat, tapos hanggang sa makipag-meet sa akin, pumayag naman ako. Oo, kung gusto na namin, tinatanong niya na ako kung gusto niya ako magka-baby, ganyan. Natakot ako kasi pag nalaman ni Papa. Yun nga, di ba, baka gulpin ako kasi buntis ako. Siyempre, nakakahiya din sa kanila. Ano naman siya, magalang naman, maawain, pero di ko alam bakit ganun na nangyari sa kanya. Siguro, magulo lang dito sa bahay kasi marami sila magkapatid eh. Tsaka minsan kasi pag may hinihingi siya, hindi ko na agad nabibigay. Parang nagtatampo siya, yung gano'n. May konting paghihinayang din, tapos medyo naawa din ako kasi hindi kasi basta-bastang responsibilidad ang kanyang gagampanan. Kasi siyempre, baby yung alagaan niya, tsaka siya, bata pa siya. Pero parang medyo hindi masyadong andun na rin siguro yung kasi awa. Ayun nga, obligasyon niya sa kanya. Pero parang accepted ko na yun na parang ganyan ang mangyayari sa kanya. Kasi nung pa lang yan, ginagawa niya kasing paggala-gala yan sa madaling araw o sa gabi, sa barkada. Kasama na yan kung hindi ka ma-rape, mapatay ka o mabuntis ka. Yan ang sabi ko sa kanya, pinapaliwanag ko yan Kung ikaw matigas ang ulo, kung hindi ka makikinig sa akin, ganyan ang mangyayari sa'yo. Mare-rape ka, mapatay ka o mabuntis ka. Yan lang, sabi ko ganun. Mag-7 month ngayon. Nararamdaman ko na unti-unti siyang gumagalaw, sumisipa siya. Natutuwa naman ako. Siyempre, hindi nila matatanggap yung magulang ko sila. Tapos, parang gusto magalit siya ni Papa, wala na silang magagawa. Siyempre, tanggapin na lang. Ayun, nagkatrabaho siya, nag-ipon siya ng pera para sa kakabuhay namin. Kaso ayaw ni Papa na pagsamahin kami. Doon ako tumutuloy sa ka-churchmate namin. Parang tumutulong na rin sa akin. Pero pag nanganak ako, dito ako tutuloy sa amin. Babalik ako dito sa bahay. Nakapagpa-check up ako last month. Pero ito, hindi. Minsan hindi. Kasi may mga lakad din kasi kami. Yung sa BP, tapos sa height, weight ko, tapos sa sugar, kailangan daw, fasting daw ako sa pagkain kasi kung hindi daw baka masersayan daw ako. Kailangan tansyado lang daw sa pagkain. So, as soon as malaman nila na pregnant sila, dapat nagpapacheck up na sila. Dapat nag-take na sila ng vitamins for pregnant women. Tapos, dapat avoid na sila ng mga nakakasira sa katawan like vices, alcohol, smoking will sa mga teenage mothers or teenage na generation ngayon. Uso na ngayon ng alcohol, uso na smoking sa kanila. Which is, even if normal adult, delikado pa rin yan sa pregnancy. High risk din yan. Kung for example, kung manganak ka rin ng matanda, high risk ka rin. Kung masyado ka naman bata, high risk ka rin. Kasi pwede kang mabuntis, pero hindi kaya ng katawan. At yung mga bata rin, unhealthy, syempre bata pa, hindi naman kumakain ng healthy food, karamihan, di ba? Kasi if you come from the poor sectors, anong mga vitamins mo, wala rin naman How can you afford to buy all these things as well? Although we have the very culture that would help, pero for how long? Kaya pati yung mga bata, they can be malnourished, di ba? Meron din silang developmental disabilities in most cases. Actually, with regards to the findings, kasi pumupunta ang mga teenage mothers, medyo late na in pregnancy, late na sa pregnancy kasi late na nga silang nagsasabi na buntis sila. So more often, maliliit yung babies and hindi sila ganun ka-nourished. Tapos, usually, these mothers,
pumupunta sila na sa 6 months, 7 months, which is quite late na for supplementation, though it's better na nagpapacheck sila. Yung mga more often sa kanila, wala talagang mga supplements. So, hinahabol pa rin namin anemic, malnourished, maliliit yung babies. It's more recommended na nasa mid-20s talaga ang magandang time for pregnancy. Oo, na sabi nila na ano daw, ako daw, buntis daw ako, parang kakalat-kalat na nga, di ba? Yung chismis, sabi ko naman. Hindi, taas daw pa rin ako habang na dumadaan ako sa kanto dahil pinagtatawa nila ako, di porket bata ako, nabuntis na ako agad, di ba? Sinisip nila. Baka akala nila, di porket buntis ako, wala na mararating yung buhay ko. Syempre, hanggat may buhay, di ba, may pag-asa. Kaya pa magbago ng isang tao. Tsaka, wala naman silang magagawa, hindi naman nila ito mababago. Syempre, para sa kakapinubunan, makapag-aral siya, makapagtapos sa pag-aaral. Syempre, maghanap din ako ng trabaho para matupad niya yung pangarap na may hindi ko natupad. Syempre, mag-aaral din ako. Tatapusin ko yung kahit high school lang natapos ko. Makapagtrabaho, makapaghanap man lang ako ng trabaho. Para din sa family planning na. Ito, sa pagbubuntis ko ng maaga. Kasi tapos hindi ko pakikinig sa mga magulang ko, yung mga pangaral. Saka, yung pinag-aaral nila ako, hindi ako nakapagtapos, naglalakwatsa ako, kaya nangyari to. Sana hindi sila, makinig sila sa magulang nila, sa mga pinapangaral sa kanila. Sana, hindi sila umalagpas ng hanggang alas 7, nasa loob na sila ng bahay. Tsaka yung pag-aaral nila, pag-igihan nila para kung sakali man mabuntis sila, nakapagtapos sila ng pag-aaral, tsaka makakahanap sila agad ng trabaho para sa baby nila. Ewan ko lang, hindi ko pa naman na-mix. Hindi ko pa na ini-imagine kung ano yung mangyayari sa buhay ko. Kasi, binabahala ko niya sa Panginoon eh. Sana siya na yung mag-guide sa akin, siya na mag-drive ng buhay ko para sa ikakabuti ng anak ko, tsaka para sa akin din siya. Hindi naman po ako natakot eh, kasi ginawa ko to, kaya syempre dapat kayanin ko para makita ko yung anak ko, di ba? Kasi lahat naman ng dadanasin mong sakit habang nanganganak ka, mawawala naman yung pag nakita mo na yung anak mo. 15 ako nun. Third year high school. Kinabahan, natakot. Hindi alam yung gagawin. Nagkakilala kami nung first year high school. Pumunta siya dun sa bahay namin. Hinatid niya ako galing school. Tapos pag uwi ko, dun ako nag-pregnancy test. Tapos yun, kinausap na kami ng parents ko. Humingi lang din siya ng sorry. Hindi din daw niya ina-expect yung mga ganong bagay. Iyak ako ng iyak noon. Siguro mga 4 months ako iyak ng iyak. Pareho kaming may mali nun eh. Kaya hindi ko lang sinisisi yung sarili ko noon. Kasi pareho naman kaming nandoon sa sitwasyon na yun eh. Nung unang buwan, wala pa naman kasi noon. Maliit pa lang yun. Naramdaman ko na kasi mga 4 months. Sumasakit na yung balakang ko. Intrauterine or sa loob pa lang, as I've said, dahil na hindi sila ganun ka-prepared, hindi sila ganun ka-ready for the pregnancy, talagang usually maliliit yung baby. And sometimes to the point na hindi nagsasurvive si baby inside the uterus, no? Inside the womb. Ngayon, usually, meron daw hindi naman lahat. Pero with teenage mothers or teenage pregnancy, they usually have small babies, no? So, if
Kung sa pediatric aging niyan, nasa term na siya or 38, 39 weeks. Pero pagtimbang sa baby, maliliit talaga sila compared to sa normal kasi or sa parents. It can become a social problem that the government has to do something about it. Because it affects, di ba? Hindi nakapag-aral, di ba? Poor people. So again, it will affect the growth of the nation. Di ba? Kasi nga, the quality of life. And then, isa rin problem natin also, what kind of quality of life we will give these children. Diba? Ano rin yung work ng, the work of the young mother. Especially, cycle, di ba? Family yan di ba? So, if the family is not also strong, ma-affect din yung bigger society. Kaya, social in a way that everybody should help. Diba? The church, media, diba? Parents, all of them should have this awareness. Nagtumina kasi hindi natin nag-uusapan eh. Pero nakikita natin ang daming mga bata. Diba? They're all around at ang daming mga batang buntis. Pero karamihan yan na coping, they can do well if they have the support of the adults. Kung hindi man parents, kaya sabi ko social problem, sana the government also would have yung mga parang halfway house or anything to help these young teenage mothers. Kasi wala na nang makuhang tulong sa mga magulang nila kasi poor din sila. So sana may support din ang government for them if their parents cannot help them. Dun sa private, okay naman, maganda naman yung servisyo. Mas mahal talaga sa cesarean. Pero nung may anesthesia, hindi ako nasaktan. Tulog kasi ako. Tulog ka ba? Sa kanilang tatlo, tulog talaga ako nung kada nanganganak. Na-experience ko, 2-3 kami sa isang kama. Masikip, sobrang dami namin. Siksikan talaga kami dun sa government. Tapos hindi ka maaasikaso agad dahil sa sobrang daming pasyente. Nag-antay pa ako kasi may mga nauna pa sa akin. Mga ectopic yun eh. Yung bayad sa public, mas mura. Mas mura talaga. Hindi maganda. Hindi ako natakot kasi may plano naman ako sa buhay. Kaya nagtrabaho agad ako para alam ko yung future ni Warren para sa kanya. Kung di ako nabuntis ng maaga, sa tingin ko nakatapos na ako sa pag-aaral. Tapos natutulungan ko na yung mga magulang ko sa pangangailangan nila. Nakakatulong na ako sa financial. Na-realize ko na kahit na nangyari yung mga ganung bagay, dapat isipin mo na laging may pag-asa. So yun nga, yung nangyari na ngayon sa kanila, di ba? So, now that it has happened, ano na yung dapat na gawin? Yes. Be responsible, take note, kung pwede, wag uli magpabuntis. Because they're so young, get buntis ka 17, o ilan pa yung mga fertile years mo. So you can still have a number of babies. And in most cases, nabubuntis uli sila. So sana isipin nila, tama na to, move on ako sa life ko, di ba? And be responsible enough because I have a child. But in other cases kasi, sometimes they have other pregnancies pa, di ba? And maybe see what they can do so that they could be responsible enough, no? Responsibility na nila yung bata. Kung baka mahirap ito, pero kung baka nawalan yung childhood nila in a way, yes. So they have to cope with that. Because who else will take care of the child but themselves? Although, very easy to say, very hard to do. Kaya, I always say, for teenage mothers, they need a support system. So I would always tell them, sana meron support system, adults, the government, so that they need emotional help din. Kasi there will be times that they will be frustrated, diba? There will be times that they love the child, but mas madaming frustration, later on pwedeng ma-turn na I don't like you. Diba? Always the support of others, that's very important. It will be very hard for isang teenager to cope with it herself. Diba? And yun nga, isa pa, the father. Kasi kung minsan iniisip lang natin, yung babae, di ba?
kung minsan nakakalimutan yung teenage father or the father, pero kung minsan din apektado din kasi saan siya kukuha rin ng resources to support the child. Kaya kung minsan, exit na siya. At karamihan dito sa Philippine setting, sino nag-aalaga? Yung mga magulang na babae. Diba? Yun yung mahirap kung girls ka rin. Kung minsan, wala rin yung support from the other partner. It always takes two to tango, diba? Hindi lang naman kasalanan ng ano. So, kaya sa akin, I would rather look at nangyayari na nga ito, ano rin yung pwedeng gawin ng gobyerno upang preventive. Kasi number 1 tayo among teenage pregnancies. Awareness, no? Dapat, I don't know, meron ba kayong mga bata? Are you aware? Are they talks? May mga talks ba? Nababasa ba kayo na teenage pregnancy is a bad idea? Meron ba? Or parang kulang? Especially to the poor sector. Kasi kung minsan, hindi sila nahabutan. Oo, at ang karamihan na nabubuntis din yung inexperience. They're not informed. So parang they just go into it or they mistake it for love and all na they're not sure about it. Diba? Kaya hindi nila alam na gano'n pala. Ako si Ella, 15 taong gulang, at kasalukuyang nagdadalang tao. Hindi ako sigurado sa magiging kinabukasan ko. Pwedeng maayos, pwedeng hindi, pero isa lang ang sigurado, kakayanin ko. Ako si Jampunay, 15 pa lang nung magdadalang tao ako. Hindi madali, akala ko walang pag-asa, pero meron pa pala.